Nakipag-ugnayan na sa mga ang Luksa Aurora para sa pilitang ilikas ang ilang residente sa mga lugar na delikado sa storm surge. Yan ang sentro ng balita ni Benji Durango Live. Benji, kamusta dyan? Patrick, i-update muna kita sa lagay ng panahon ngayon dito sa Baler Aurora. Pabugso itong malakas na hangin. Ayan, katulad ngayon, nararamdaman na naman natin. Pero tuloy-tuloy itong bagsak ng napakalakas na ulan dito sa probinsya ng Aurora. Alas 2 pa, inaasahan na magla-landfall ang bagyo dito. Pero ngayon pa lamang ramdam na itong epekto ng bagyo. Bukod sa oras, ay tigas ng ulo ng mga residente ang kalaban ng lokal na pamahalaan. Dahil merong mga residente na ayaw magpalikas sa otoridad kahit na delikado ang kanilang lugar. Kaya itong probinsya at maging ang LGU magsasama na ng pulis at sundalo para sa pilitang ilikas ang kanilang mga residente. Ilang beses nang tumunog ang sirena ng Baler LGU. Hudyat ito ng sapilitang evacuation ng mga residente sa coastal area. Naabutan pa namin nagmamadaling lumikas sina Pauline at Marnel na kapwa galing sa barangay Buhangin na harap lamang ng dagat. Ano ba yan? May binabantayan po kami dyan na resort. Kasama nila ang iba pa na nagbitbit na rin ng ilang gamit para dalhin sa evacuation center. Anong dala nyo dyan? Mga personal na gamit lang po, pati pagkain namin. Kami pagkain na rin. Opo. So sino bang ikaw na lang naiwan dyan? Ano po, asawa ko po sa mga aso ko. Pinakawalan na po namin mga aso at baka po malulod nakatali. 3 coastal barangay sa Baler ang sinuyod ng MDRRMO mula kaninang umaga. Binubutas na rin ang isang bahagi ng dagat sa barangay Buhangin at barangay Sabang. Yang ilog na yan yung tinatawag nilang Budok River. Diyan bumabagsak ang lahat ng tubig na nanggagaling sa poblasyon o sa bayan ng Baler Aurora. Ngayon, ang pinoproblema ngayon ng LGU, kung sakaling dumami o bumagsak napakaraming ulan dito sa Baler Aurora, sa pagpasok nga nitong si Pipito, ay posibleng bahain ang kanilang poblasyon. So ang kanilang naging solusyon na ito. Inuhukay nila ang bahaging ito ng barangay Buhangin, binubutas yung ilog para lahat ng tubig na may ipon sa ilog, bumagsak lahat sa dagat at hindi na magdulot pa ng pagbaha ang malakas na ulan na dala nitong bagyo. Ang problema, ma-isolate na nito ang isang barangay. May mga residente pa doon na ayaw lumikas kahit pakiusapan. Tulad ni Fernan na bantay din ng isang resort, hindi maiwan ng trabaho baka raw kasi manakawan. Kabisa lang po kami, sir, na baka po pwedeng bumigas na po kayo kaya kwan. Kasi medyo magangaya po kasi ng butas ngayon, sir. Baka may mga guest po kayo, mga kwan. Kaya wala po, sir. Kaya wala po, sir. Magdasal na lang po, sir. Hindi, mahirap naman po na Magano na lang po sa tayo sa taas na sana walang mangyaring masamang dito. Pero hindi lang sa dasal umaasa ang PDRRMO. Kaya sa ayaw at gusto nila, pupwersahin silang lumikas ngayong araw kasama ang mga pulis at sundalo. May PNP tayo doon para papuntahan na natin. Sabang daw. Pupwersahin talaga Percent. Paano yung pwersa? Paano yung gusto namin malaman? Bali ang ng pulis muna. Ganun muna. Pag-usapan. Tapos pag hindi talaga, wala tayong magagawa. Talagang kasi ang massive kasi yung natin. Massive evacuation. Yan ang order ni Presidente. Nasa 60% ng populasyon ng Aurora ang naka-evacuate. Katumbas ito ng 5,568 na pamilya o 17,566 na katao mula sa 8 bayan ng Aurora. Naka-preposition na rin ang mga pagkain at kagamitan na gagamitin sa rescue at clearing operations, lalo't malaking bahagi rin ng probinsya ang landslide-prone area. Sa sitwasyon ng mga dito sa mga sa mga bundok. So, kasi kailangan possible yan at na-coordinate naman namin ng ang probinsya at saka ang DPWS na naka-standby na mga equipment naman. Patrick, 0 casualty at walang magugutom. Yan ang target ng probinsya at maging ng lokal na pamahalaan para sa kanilang mga evacuees. Samantala, itong kanilang nararanasan ngayon, ito na ang pinakamalakas na bagyo na kanilang mararanasan buhat noong 2020. Patrick. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Benji Durango.